Yung iba po, para makasabay. 119, pupunta po kayo sa verse 105. Salamat po, mga katatayan. 105. Sa papasahin po natin, there's a power in the Word of God. Ayan. So, 105. Para sabay-sabay tayo. Isa lang po yun. Mahalaga po na maalam na po tayo na maghanap ng salita ng Diyos. Ayun, 105. Okay. Babasahin po natin ito. Sabi po dito, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, tayo po'y manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, by the power of Holy Spirit, sa umagang ito kami po'y lumalapit, nagpapakumbaba. Alam po mga bagay na nagawa namin, sinadyaman o hindi, saliksikin mo ang aming puso upang sa umagang ito ang iyong salita ay mag-penetrate sa aming puso, sa aming isip, sa aming kaluluwa, na siya patuloy nagbibigay sa amin ng pag-asa at kaliwanagan. Tulungan mo po ang inyong lingkod, ikaw po ang nakita at hindi po ako. Dahil ikaw po yung dakilang guro na inaasahan namin sa aming buhay para tulungan kami. At ang mga distraction, spirit ng antukin, mga maraming iniisip, malumilipad ang mga isip sa pangalan ni Jesus, umalis ka sa aming kalagitnaanan, na paikot-ikot sa aming paligid, we rebuke you, we resist in Jesus' name, huwag kang istorbo. At payaan mo po kami, Ama, na makuha namin yung message mo para sa amin, sa iyong mga anak sa lugar na to para sa pag-uwi, kami po ay mananagumpay at hindi kayang igubo ng mga problema at pagsubok, anumang kawalan mayroon kami. Salamat po. Jesus name I pray. Amen. Amen. Talapakan ng Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo sa ating mga upuan. So, salamat po. Noong nakalipas pong Sunday, ang ating word of encouragement ay patungkol saan? Security. So, naranasan niyo po ba ang pag-iingat ng Diyos o gabay ng Diyos sa isang linggo na dinaanan niyo problema at pagsubok? Salamat naman. Kasi yung mga message ng Panginoon, yan po ay na-testing sa ating mga mananampalataya. Susubukin po tayo. Pinapahintulutan po ng Diyos yung subukin tayo para malaman kung tayo ay maniniwala sa Kanya o yung pananampalataya natin ay mag-i-increase pa dahil sa pagsubok o decrease. O, kayo po ang makakasagot niyan. Natagdagan pa yung pananampalataya sa Diyos dahil doon sa pagsubok na naranasan nyo o nagkaroon tayo ng doubt. Hindi ba ganun lang yun? Pero dapat doon tayo sa kabila ng pagsubok, fiery trials natin dinadaanan, ito ay nakapagbigay sa atin ng kalakasan. Hindi, para tayo ay mag-down. Grabe, Oh, yes, yun. Panghawakan na magagawa ng Diyos. So, sa umagang ito po'y palagi na natin nakikita, nababasa, at sabi pa nga nung iba may kanta, ano nga ba yung kanta? Thy word is the lamp unto my feet, and the light unto my path. May awit no, di po ba? Narinig nyo yon. At kapag the more na yung salita na yon ay inulit-ulit natin, yun ay manunusok sa kaibuturan ng ating puso at magiging buhay yon sa iyo at sa akin. Magkakaroon po ng bisa ang salita ng Diyos kapag yun ay naging buhay sa iyo at sa akin. Kaya nga, tawag sa mga mananampalataya, tayo ay buhay na aklat. Tayo yung tinitingnan. Tama? Kaya walang amen yung acts eh. Kasi ang mag-i-amen, ang mag-i-ending nun, yung mga mananampalataya ngayon. Kasi work ng Holy Spirit sa time natin, ang banal na spirito ang nag-work sa panahon natin. At matatapos lang yun kapag nag-rapture na. Kapag pumunta na sa langit ang mananampalataya, kasama na yung banal na spirito. Kaya po yun yung nakakatakot na sinasabi doon, magsipaghanda tayo. Baka anytime ang Panginoon ay pangyarihin ang rapture.
Kasi pag sinabing rupture, yun ay po ay pagdagit. Imminent. Isang kisap mata, mawawala ang lahat ng mananampalataya at yung maiiwanan, magsasuffer ng great tribulation sa kamay ni Antichrist. Kaya po talagang naririnig ko ngayon sa mga, kahit sa Amerika, yung mga mega churches, ang kanilang pinapangalan, be ready, be ready. Because anytime, baka mag-rapture. Yun po ang naririnig ko ngayon, ha? Yung mga matatagal na po yun, ha? Tayo dito, mag-aanim na taong pa lamang, ay di mas ahid yung mga nauna sa atin, ang mga mega church, yung mga naglilingkod ng mga 20 years, 30 years, mas higit pa sa atin. Di po ba? Ay tayo, bago-bago ng kote na naglilingkod. So sabi dito sa ating binasa, ano po ang makikita natin? Tanungin muna natin kayo. So, sino po ang nakaranas na pumunta ng ibang bansa? Yung mahilig travel. Yung nagbabakasyon, gusto ko pupunta ng Japan, pakita ko yung isla, gusto ko sa Israel. Yung mahilig sa kada bakasyon na napunta, sino po nakaranas? May mga tao kasi na pamilya ay nagbabakasyon, nasa Boracay, nasa Palawan. Tama? Sino po ang nakaranas na ang buong pamilya ay sasakay ng eroplano, pupunta ng Palawan, magbabakasyon ng 1 linggo? Sino po? Wala bang nakakapagbakasyon sa atin? Ay, ay kasama na rin yun. Lahat na, nagkasawa ka. Yung may plano kayong pamilya, na kayo ay mag-out of town, out of country. So dito sa ating bayan, okay pa. Pero kapag ikipupunta sa ibang bansa, ay kailangan kang maghahanda. At alam nyo, kalimitan yung mga agency, yung di ba may mga agency na bibili ka ng ticket, yan po ay may ibinibigay. Ano yung binibigay sa atin? Lalo tigit pupunta ka ng Amerika na first time mo, ay baka ka maligaw. May sinasabi na gagawin natin, dapat kayo ay may ganito, may ganon, para kapag kayo nawala, alam nyo ang pupuntahan nyo. Ano yun? Mahapa. Ang mga first time na magpupunta sa ibang bansa para magbakasyon, napakahalaga ng mapa. Bakit napakahalaga ng mapa? Kasi noong unang panahon naman, wala pang mga Google Map. Ngayon yung Google Map, magpupunta ka ng Maynila, dito ka dadaan, may traffic dyan. High-tech na ngayon. Ay noong unang panahon, mga 80s, wala pa naman yan. Kaya ang mga tao na pupunta sa abroad ay may dalang mapa ng bansa na pupuntahan. Why? Kasi para sila ay may kaalaman, may kapay. Kasi pag nawala ka, ay saan ka hanapin ng agency? Nung mga guide, may tourist guide. Kaya may mga tourist guide. Kung hindi niyo po namamalayan, may mga tourist guide na binabayaran, sumasakay kayo sa isang bus, at may babae doon salita na salita, at sinasabi, ito ay ganito, monumento, ito na ganito. Yan ang trabaho ng mga tourist guide. Ginagabayan nila yung mga turista para ma-enjoy nila yung pupuntahan nila, para alam nila kung ano yung lugar na yon. Bakit ko po nasabi yung mapa? Kasi mahalaga ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Kasi kung wala po tayong gabay, wala tayong ilaw, ang direksyon natin ay walang patutunguhan. Kaya po napakalaga. Naalala ko rin nung first time ko na pumunta ng Cyprus ba yun o Singapore. Bumili po talaga ako ng mapa, hindi ko alam kung sa National Bookstore. Daladala ko po yun. Kasi di ba, nagpe-prepare ka. Kasi baguhan ako doon eh, hindi ko alam. Pero sa kabila nung ako may dalang mapa, na ikwento ko na po may testimony na yun, na wala pa rin ako sa airport ng Singapore. Ang laki ko po. Kasi di ba na testimony ko, nawala ako, hanap-hanap ako ng agency. Di ko alam kung anong oras ako natagpuan at ipinaging ako. Ay, grabe ang takot ko. Hindi ko malayan mo sa inyo. Ang takot ko talaga. Naiwanan ako doon sa karamihan na pagbaba na ng eroplano, pupunta ka sa immigration. Ay, naiwan ako. Hindi ko alam. Talaga nagpaikot-ikot ako, pero na-nervous po talaga. First time ko po yun. Hindi ko nakanabuklat ang mapa. Walang nagawa yung mapa. Wala. Ang ginawa nung may agency na susundo sa akin, ipinage ako. Mabuti na lang.
Yung takot ko, ang laki na. Sino nakarating na Singapore na airport? Ang laki po. Kaya talaga ako nervous din doon. First time po ko, yung aking paghahanda na mga may mapa ako, wala pong naging saysay. Hindi ko alam kung kinagalitan ako nung nasundo sa agency. Parang kinagalitan ako, kaya wala akong magagawa. Parang, saan ka nagpupunta? Hanap-hanap ka. Eh di, aywan ko kung anong nangyari nung time na yun. 1993 po yun. 1993, first time kong nakapunta na Singapore para maging OFW sa edad na 23. Pinatakas pa nga po ako nun. Mabuti na lang po at ako ay hindi nahuli. Bawal po pala yung edad na yun. At ako'y pinalabas ng may mga, yung guardia ba? Anong tawag doon? Yung pinapalabas ng may mga escort. Hindi ko po alam yun. Pero salamat sa Diyos, hindi niya po pinabayaan. Hindi ako nakulong, hindi ako nahuli, kasi naman legal ang pagdating ko doon. Kaya lang yung pag-alis ko sa Pilipinas, yung tourist, yung gano'n ang uso nun eh. Mga 1993. So, kaya po purihin ang Panginoon. So, nasabi ko po yun kasi ang ating pag-uusapan sa umagang ito, ang pinakatema ng ating topic sa umagang ito ay nakasulat na dito. Sabi doon, God's Word, the importance of God's Word in the last days. Ang kahalagahan ng salita ng Diyos sa huling panahon. Yan po ang ating pag-uusapan. Alamin natin bakit napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Kasi tayo ang kinakausap eh. Tayo ang sinasabihan ng Panginoon. Hindi pa yung mga walang Kristo. Kasi wala pa nga silang Kristo, hindi nila maiintindihan yun. So tayo ang kinakausap ng Diyos. Tayo na may relationship na with the Lord. Sabi doon, napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay ng tao, sa buhay ng mananampalataya, lalo tigit sa huling panahon. Naniniwala po ba kayo na tayo nasa huling panahon na? Hello? Naniniwala po ba kayo yung mga nasa online? Aba, pag hindi ka naniwala, yung lahat ay naniniwala na ng mga mananampalataya na nauna pa sa atin na mag-ready tayo tapos ikaw ayaw mo ba? Aba, ay delikado. Baka ikaw ay candidate sa maiwanan sa rapture. Pag ganyan lang yung pananaw. Oo, iwanan ka sa tribulation. Grabe yun. Hindi mararanasan ng mundo yung maiiwanan po talaga. Kaya po gano'n na lamang ang mga likod ng Diyos. Be ready, be prepared bilang may Kristo sa puso. Gano'n na lamang yung warning ng mga lingkod ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo o ng bansa. Sabi po doon, bakit bilisan na po natin? Alam na po naman natin kung ano yung ibig sabihin ng importance. Di po ba? Importante. So, mahalaga. Kung tayo may mga plano sa ating buhay, plano mo pa na yumaman, plano pa na magkaasawa, plano mo yung anak ay magkatrabaho, makagraduate, makapag-abroad, okay lang yan. Kaya lang lahat ng plano natin, mawawala ng saysay kapag nag-rapture na. So, yung ating ginagawa lamang ngayon, sabi doon, habang tayo naghihintay sa pagbabalik ng Diyos, gumawa pa rin tayo sa ubasan. Magpatuloy ka pa rin, magtrabaho, mag-aral, magpakasan. Kaya namang, yung ating kaisipan ay talagang nakapokus sa mga bagay na panlangit. Baka mamiss natin yung sinasabing inaabangan ng mundo na rapture, na pagdagit, na pinag-aawayan. Nasaan ba yung rapture? Hindi ko makita sa Biblia. Nasaan? Hanapi! Ay talagang nahingi pa ng nahingi pa ng proof. Hanapin mo nga, nasaan yung rapture? Ay talagang hindi mo makikita ang rapture dyan. Kasi po, wala pong salitang rapture. Pero nado sa Corinthian, Thessalonian, pagdagit. Isang kisap mata na dadagitin yung mga mananampalataya, pagdagit. Parang si Enoch, di po ba hindi na niya naranasan yung kamatayan? Opo, kinuha po siya ng Diyos. Si Elijah pa. Sumakay dun sa sa karwahi, nawala. Di po ba?
Doon pala sa Old Testament, pinapakita ng Panginoon na may pagdakit eh. Kaya lang, kapag ang tao hindi na nagbabasa ng Biblia, ay walang alam. Kaya yung balik na naman tayo sa salita ng Diyos na ang mga tao ay napapahamak dahil sa kamangmangan saan? Sa salita ng Diyos. Yun ang sabi ng Panginoon, saliksikin mo yung salita ng Diyos. Ayan ang sinasaliksik natin ngayon. Mga bagay sa mundo, mag-never weekends. Kaya, nangaral na talaga, ano, nag-preach na talaga. Glory to God. So, kaya po napakahalaga na ang salita ng Diyos ay may kaalaman tayo. O, punta na po doon. Sabi doon, bakit ang salita ng Diyos ay mahalaga sa mananampalataya? At kung babasahin natin naman ang aklat ng itong Psalm 119 to 105, ito po ay nasulat doon sa panahon ni Nehemiah at Ezra ayon sa mga nauna. Bakit? Kasi nung time na yun, sila ay nakapokus sa salita ng Diyos. Kasi pag hindi nila sinunod yung salita ng Diyos, yung pagsama ng Diyos, hindi nila mararanasan. Kasi nung time ni Nehemiah at ni Ezra, yan po yung panahon na galing sila sa, dinala sila sa Babylonia. For how many years? Sila ay pinabalik na. At doon sa pagbalik niya, inutusan si Nehemiah na gawin yung wall. Yung wall ng Jerusalem kasi sira, gawa doon sa nangyari. So, doon sa time na yun, ito nasulat. Ito ay contribute para kay Haring David. Yan po yung background niyan, kung ihanapin nyo pa. So, nasulat po yun on time. Imagine nyo sa book ni Nehemiah, di po ba? Di ba? Yung sa ating pag-aaral ng Old Testament, patitindihan dinaanan nun. Nina Ezra, Nehemiah, katakot-takot ang dinaanan nila para lamang ma-rebuild yung wall ng Jerusalem para pag naglalabanan sila ay safe. Hallelujah. So, unang makikita natin dito sa ating binasa, una na agad po tayo, dalawa lang ang ating aalamin dito. Maraming pagbabasa tayo sa Biblia kung bakit napakahalaga ng salita ng Diyos. Kaya lang may focus po tayo dito sa first natin. Doon lamang po tayo pupunta doon at i-emphasize natin yung dalawang bagay dyan na kailangan nating malaman at maunawan para magamit natin sa araw-araw nating buhay. Sabi sa English, sabi dito, Thy word is lamp unto my feet and a light unto my path. Mahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng mga mananampalataya, lalo tigit sa huling panahon. Bakit? Sabi dito, alamin natin yung una. Sabi dito, napakahalaga ng salita ng Diyos sa buhay natin, sa panahon natin. Why? Sabi dito, the Word of God is the lamp unto our feet. Ang salita ng Diyos ay mahalaga sa iyong buhay, sa aking buhay. Bakit? Ito yung magiging ilaw mo, lampara sa iyong daraanan para hindi tayo maglakad saan? Sa katiliran. Ang nakakatuwa po sa salita ng Diyos, kaya po nakakabilib, kaya po sabi, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Kasi kahit ulit-ulitin mo to, ang Diyos ay magbibigay ng panibagong insight sa mga tao. Hindi ka mauumay ng paulit-ulit because God is giving you new meaning para maunawaan natin. Ano po? Ito po yung narinig ko parati sa iba na pinapaliwanag. Pero the more na inuunawa natin ang salita ng Diyos, bibigyan tayo ng panibagong kahulugan nun sa iyong buhay, sa aking buhay, para yun ang magamit natin sa araw-araw nating buhay. So sabi dito sa ating binasa, ang salita ng Diyos ay katulad ng isang lampara. So itong mga psalm, ito po ang tawag dito sa pagkasusunod-sunod ng sulat. Di po ba ang Diyos ay mahilig mangaral ng mga parabola? Ito naman po ay ang tawag dito sa ating binabasa na mga scripture. Ito po ay may tinatawag dito na
bukod sa parabola, ito po ay mga halimbawa ng salita ng Diyos na halimbawa, binibigyan ng halimbawa. Yung salita ng Diyos, ito sa ating binasa, ay inihalin tulad nung nagsulat sa isang lampara. So, ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa iyong buhay, sa aking buhay, bilang mananampalataya, dahil ito yung lampara sa ating dadaanan. Lampara. So, ang lampara ay ano? Ilaw. So, ang salita ng Diyos, ang magiging ilaw sa ating tatahakin, sa dapat nating tahakin sa mundong ito. Kasi alam ng Diyos na ang tatahakin natin ay maraming pagsubok, mga hamon, challenges, sakit, karamdaman, kamatayan, di po ba? Kaya doon sa Roma 8 na naman, ulit na naman, Roma 8:35 to 39, kamatayan, walang magkakapag-iwalay. Sa pag-ibig ng Diyos, kamatayan, wala kang pagkain, tabak, kahirapan, yung mga jablo na yan, na naglipanan, na naharang sa atin, hindi yan, wala yan. Sabi ng salita ng Diyos, walang magagawa yan. If God is with you, who can be against you? Tama. Kung ang Diyos ay nasa iyo, nasa iyong panig, kahit sino pang humarang sa iyo, matatakot yan. Why? Because the Spirit of the Lord is upon you. The power of the Lord is upon you. Kaya po, napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Kung ilalabot mo, madami po na napakahalaga ng salita ng Diyos. Yan ang binibigyan focus po dito, yung lamp. Pag sinabing lamp, ito po ay ilaw. O tanongin, balik tayo, sino ang lumaki ng mga probinsya? Sino yung nakaranas ng may lampara? Alamin natin yung lampara, may pinag-uusapan ditong lampara eh. Yung lampara, pinag-uusapan. So, ang lampara po, bibigyan ko kayo ng kaunting nung unang panahon, sa time ng mga panahon noon, ang lampara po ay gawa sa putik. Ano po? Sa putik. Parang pala yun. Tama? At ang itsura po ng lampara, doon sa time nila, ay ganito. Nakikita niyo po. Yan ang lampara. Anong time na yon? Nagawa sa putik na niligyan ng korte. Para bang yung sa panahon natin ngayon na yung lagayan ng kapin na may ganon. Opo. Yan po yung time nung panahon na yon. At yan ang ginagawa nilang ilaw sa gabi. Kasi sa palagay niya may kuryente na. Sino makakasagot na may kuryente na nun? Paano pamumuhay noon? Ano? May lampara po. Yan ang pinakauna. At ang ginagamit nila dyan na langis ay olive oil. Olive oil po. Ay, ang mahal ng olive oil. O, sinong gumagamit ng olive oil sa pagluluto? Aba, I praise the Lord. Para kang mga taga-Israelita. Olive oil po ay pinakamagandang uri ng langis. At wala yatang cholesterol. No, okay, nasa Cyprus, mananawa ka naman ng olive oil. Sinakain po yung olive oil, ha? Sino po nakakain na doon? Masarap yun, mapait-pait. Nilalagay sa pizza, tingnan niyo po sa pizza hut na may kulay green at saka itim. Olive oil po yan. Ewan ko lang kung may mabubuhay tayong olive oil dito. Sa Israel po lamang yun, sa Europe. Madami po noon. Sabi ko nga kay Lord, kung pwede lamang, bumalik ako ng Cyprus, doon na lang ako manahan. Kaya lang, pinauwi ako para maglingkod dito sa cruising. Grabe, palapakan nga po ang Panginoon. Hallelujah! Kaya kung minsan, kahit gusto natin, hindi naman gusto ng Lord, talagang susunod tayo. Ano? Ang sarap ng buhay sa ano ha? Sa Cyprus, sagana po sa prutas, kaya ang ganda ng balat ko doon. Prutas po ang pagkain. Sa loob ng 2 taon ko doon, ang ganda ng balat ko, ay sagana po sa prutas. Hindi ka kakain ng mga kung ano-anong baboy. Mga prutas po, at saka pagkain, mga tinapay na yari sa yung mga tinapay na wheat. Ay, grabe. Oh, bakit kaya ako hindi pinagyan ni Lord ng asawa ng taga-Cyprus? Ngayon ko nare-realize. Joke lang ha. Kasi nga, ikaw talaga po. Yun nga siguro, nakatalaga ako na single, blessed, para maglingkod. Kasi pag may asawa ako,
Hindi po pwede. Ano? Kasi po, may aagaw pa sa pagmamahal ng Diyos. May lang ba? Ayan. Kaya po, napakahalaga na maunawaan natin kung bakit inihalin tulad ng salita ng Diyos na ang salita ay katulad ng lampara, ilaw. Ang salita ng Diyos ay isang ilaw na tanglaw sa iyo, sa akin, para tayo makalakad ng matuwid. O bakit po kaya inihalin tulad sa lampara o sa ilaw ang salita ng Diyos? Mga metaphor, ang tawag po doon sa ating pinag-uusapan ay metaphor. Pag sinabing metaphor, yung sa Tagalog ay pinahalin tulad. Ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa isang lampara, sa isang ilaw, para mas maunawaan ng mga tao. Kaya mahilig ang Diyos sa parabola at saka mga metaphor, para mas maintindihan natin, mag-gets agad natin kung ano yung kahulugan ng salita ng Diyos sa panahon natin ngayon. So, kaya po doon, siya yung ilaw. Kaya naman po, tingnan po natin ang kalagahan ng ilaw. So, sabi doon, ang ilaw, ang patuloy na nagbibigay sa atin ng gabay. Ang ilaw. Ngayon ko na-realize, tingnan niya po ang kabutihan ng Diyos. Kaya pala, ang salita ng Diyos ay inihalong tulad sa lampara, kasi yung buhay natin before, ikaw at ako na hindi pa mananampalataya, anong buhay mayroon tayo? Sige nga. Tama, ano pa? Lumalakad sa kadiliman, ano pa? Magulo. Laging galit. Oh, yan po. Nung hindi pa tayo mananampalataya, ang buhay natin ay walang direction. Hallelujah! Praise God! Puri na pang yung tama o mali? Walang direction ang buhay natin. Come on! Sabi ng mga English, mga tas, come on! Natutuwa po kasi ako kay Maurice Lolo. Dati natutuwa po ako sa kanya na manood kasi yan ay bilang evangelist ng Panginoon. Grabe kong pangaral yun. Hallelujah! Yung mga nauna sa atin, ang gagaling nila, ginagamit ng Diyos, magaling ang Diyos sa kanilang buhay. Grabe pag nangaral ang mga yon. Kaya lang sa huling panahon, ngayon kahit anong pangaral mo, yung mga tao binginay. Kaya pagpalaparan nyo nga po yung mga sarili, why? Ikaw at tapos ay inilawan ng Diyos at ikaw ngayon ay kasama sa kaharian ng Diyos. Wow! Yun lamang mapasama ka sa kalipunan ng pamilya ng Diyos. Grabe na mga kapatid, yung binibiro. Yung mapasama ka lamang sa kawan ng Panginoon. Napakapalad mo na. Kaya don't take for granted salvation that we have. Do not take for granted. Kasi kung i-take for granted yung kaligtasan na binigay mo, mapapasama ka doon sa apostasy. Amen? Kaya po napakahalaga dito na maunawaan natin na yung pala, yung layunin ng Panginoon. Tingnan niyo po, sa Old Testament pa lamang na ando na po yung simbolo. At kung titingnan natin sa ating binabasa, yung simbolo ng lampara na ginawa sa putik, yun po ay pwedeng maging simbolo nating pananampalataya. Tayo ay galing saan? Sa putik. At hinulma ng Diyos si Adan, hiningahan para maging tao. Binigyan ng Espiritu ng Diyos. Kaya lang po, nahulog talaga sa kasalanan. May ahas ay. May tukso nga naman. May tukso. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, nandiyan pa rin yung tukso. Tinutokso ikaw at ako, huwag ka na magsimba. Malit yung sambahan ko. Tingnan mo naman, ang pangit po dito ka na sa amin. Sa Pacific, may aircon. Tama? Hanggang ngayon, nandiyan ang tukso. Nagro-roaring nga pagkuti ko sa atin, di ba ba? Ang trabaho ni Satan na siya maghanap ng masisila para idamay niya sa paglayo sa Diyos. Ganun ang teknik ni Satanas. Kaya lamang po, napakalaga maunawaan natin na ikaw ay naandyan na sa liwanag. So alam ng Panginoon, nung hindi pa tayo mananampalataya, alam ng Diyos na tayo ay nilikha niya sa putik.
na nangangailangan ng gabay ng Diyos. Amen. Di po ba? We are the potters and God is the molder. Yung gumagawa ng mga palayo, dinandahan niya, di po ba? Katulad ng kay Adan, dinandahan niya, ingat na ingat siya. Sabi ko, ano, matangos po ang ilong ni Adan. Kasi yung panahon natin ng mga tao ngayon, may matatangos ang ilong ngayon. Di ba? Di ba? Mahal ng Diyos si Adan. At nung kumpleto na, sa kanya hiningahan, kaya tayo nagka-breath of life. Kaya alam ng Panginoon na ang tao ay mahina. Alam ng Diyos na tayo ay galing sa putik sa alabot. Kaya napakahalaga ng gabay niya sa mga tao. Kaya lang, hindi naman lahat ng tao magagabayan niya. Sino pa lamang ang makakatanggap ng gabay? Yung lamang mga tao na tumanggap sa kanya. At kinilala siya, nagkaroon ng mahal sa relationship as personal Lord and Savior ang makakatanggap ng gabay kasi sila yung tatawaging mga anak ng Diyos. Palakpakan ng Panginoon. Maliban ikaw at ako ay mabunog ang Christian, hindi ikaw, ako, paghaharian ng Diyos. Yan yung masakit na katotohanan. Kaya isipin po natin yung pamilya natin. Huwag tayong magsasawa, nabangkinan, akayin. Para isang araw, sila rin makatanggap ng kaligtasan at yung salvation, matanggap nila upang sama-sama tayo sa pagbabalik ng Diyos habang iniintay natin. Kaya pupurihin ang Panginoon. So alam ng Panginoon yung kahinaan natin. Kasi alam niya kung paano niya tayo nilikha. Kaya yung awitin kanina, puso ko'y iyong sinisiyasam. Buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo nga nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa, sa'yo ay hindi lingid. Tingnan niyo po, doon pa lamang, kilala tayo ng Diyos. Kaya po wala talaga tayong maitatago sa Panginoon. Ang Diyos ang nakakasiyasan sa ating mga puso at isip. Ganong katindi. Kaya po yung salita ng Diyos ay napakahalaga. Why? Because the Word of God has the power to change you, to change me, to lead us into that light. Hallelujah. Wala pong magagabay sa atin, kundi ang salita ng Diyos bilang ilaw, liwanag sa daraanan natin. So, sa panahon po natin, nung unang panahon, yung ganun po pero sa panahon natin, ay ganito na po ang ilawan. Ang ilaw natin, sino nakaranas? Ito naman po. Ito na po, yung sa panahon natin na gasira. Ano po? Minsan, bumili ako ng ganito wine. Kasi sabi noon, magpa-black out. Nakabili ako sa paligid, hindi ko alam kung 150, 250. Bakit? Preparation. Pag nag-brown out, nilalagyan mo, ito na po yung sa panahon natin, ha? Ganyan na po yung lagayan at gas na. Pero nung kami nasa probinsya pa, si nanay, kasi wala naman mahalang gas, pag naglalangis po kami, kumuha si nanay ng bulak, at yung bulak ay binubulibol, nilalagay doon sa may hawang si nanay. Tapos bao, ginaganon, sinisigaw, abay, umiilaw nga. Kaya pag dumating ang panahon na magkawala ang mga kuryente na yan, meron tayong option. Why? Kasi may langis. Amen. So, di po ba? At ang isa pang pinakamaganda na maunawaan natin, kung babasahin natin ang salita ng Diyos, ano po yung pinaparating doon? Mayroon doon sikreto. Sabi doon, si Jesus, walang iba, kaya napakahalaga ng salita ng Diyos dahil si Jesus, siya yung Logos. Alam niyo yung Logos? The Word of God. Matatagpuan natin yan saan? Sa John 1:1. The Word was with God. The Word was God. And the Word become flesh. So, ibig sabihin,
yung salita, walang iba, kundi si Jesus Christ. Amen. Palakpakan nga po natin, Panginoon. Kaya napakalaga sa iyong buhay, sa aming buhay, ang salita ng Diyos, dahil si Jesus is the Word of God. He is the light. He is the one who holds you to lead you to walk in the right direction so that we will receive the eternal life, the promise of God. Walang iba. Yung asawa mo, anak mo, akain ka niya sa tama. Sa palagay niyo, akain kayo. Hindi. Pag minsan, kahit pamilya natin, hindi tayo akain sa tama. Pero itong si Jesucristo na to, na ilaw, siya lamang po ang mag-aakay sa atin. Grabe, di po ba? Kaya di ba sabi ng salita ng Diyos, Hebreo 13:5, I will never leave you nor forsake you. Huwag tayong magbuka pera. Dahil ako ay sapat na. At doon sa 13 pa, and 4-6, I am the same yesterday, today, and forever. The Spirit of the Lord will be our helper. Helper. Imagine mo, yung Espiritu ng Diyos na binigay sa atin, siya yung tutulong sa atin, gagabay sa atin, tuturuan tayo kung paano tayo mamuhay ng matuwid at banal sa harapan ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng orpan, mga kapatid. Hello? Amen. Kaya kung minsan wag po tayong magsasapiti. Hindi tayo orpan. May kasama tayo ang banal na Espiritu. Kaya sa iyo. Tinanggap mo, siya'y magtuturo sa'yo, sa akin, how to walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Walk, walk, walk in the light of God. Diba kinakata nyo? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Pero sabi ko, iba, hindi naman masaya. Ba't kayo kumakanta? Why, bakit may mga problema at pagsubok? Grabe talaga, no? Hindi nila nag-gets yung joy ay hindi matatagpuan sa mga material na bagay. Ang tunay na galak ay matatagpuan lang natin sa presensya ng Diyos na sumasama sa iyo at sa akin at hindi tayo iiwanan. Ano po yung hinahanap ng tao sa mundo na joy? Yung masarap ang pagkain, may kotse ka, may bahay ka, ang ganda ng cellphone mo, may kotse ka, tapos aircon pa yung bahay mo. Diba? Ang joy na gusto ng mga tao sa mundo, pansamantala. Bisyo. Pero ang tunay na joy pala, kagalakan, yung ikaw ay may Kristo sa puso at yung Holy Spirit ay inasamahan ka, hindi ka pinapabayaan, siya nagtuturo sa'yo, anak, dini ka, anak, ito ang gawin mo. That is that joy, yung presence ng Diyos, hindi ka iniiwanan. Diba? Bakit po? Tingnan nyo po, yung balik tayo sa lampara. Sabi ko, na salita ng Diyos ay katulad ng lampara, ilaw. At ating sinasabi kanina, yung lampara, anong ilalagay doon? Olive oil. What is the symbol of oil? That is the Holy Spirit na gumakapay doon sa pinaglagyan. Nakukuha niyo po? That the presence of the Lord will remain in you forever and ever till the end of time. Yung lampara, tayo po yung symbol noon ng mga tao. We are made by the perfect, kaya wala tayong may pagmamalaki. Without the Spirit of the Lord in your life, in my life, we are nothing. But if the Spirit of the Lord in you, we can do something greater to glorify God. Amen? Ito ba? Nandun yun eh. Mga nakasulat yun. Tingnan niyo po. Hallelujah. O, tingnan niyo po, balik po tayo, may mapupulot tayong aral. Kaya napakalaga ng salita ng Diyos, ipinapakita na tayo mga tao na mananampalataya tayo mahina. We are weak. Kaya kailangan natin yung langis, katulad ng 10 virgins. Sabi doon, we need to prepare. Yung 5 virgin hangal, pero yung 5 matalino. Why? Nag-bring sila, nagdala sila ng extra oil kasi alam nila baka matagalan.
Oo, ganun din po sa panahon natin yan. Na ano nyo po, nakukuha niyo yung message ng Lord. Grabe ha. Dahil alam ng Diyos na tayo'y tao, mahina, kaya kailangan mo yung oil, that the oil is the symbol of the Holy Spirit. So, bilang mga mananampalataya sa huling panahon, kailangan mo ngayon ang presensya ng Diyos sa iyong buhay para ikaw ay makalampas sa mga pagsubok na padating pa. Without the presence of the Lord, without the Holy Spirit na ikaw ay gagabayan, sasamahan, hindi mo kakayanin ang problema at pagsubok, maniwala po kayo. Kaya yung mga wala pang Kristo, kalimitan ay nagpapakamatay. Why? Wala pang Holy Spirit na nagkukonvict sa kanila. Hindi pa nila tinatanggap ang banal na Espiritu. Hindi pa sila nakipagkasundo kay Father God para matanggap yung kapatawaran at tayo ay maging anak ng Diyos, magkaroon tayo ng kapayapaan. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Kaya po tandaan natin sa umagang ito, napakahalaga na yung salita ng Diyos ang maging ilaw natin sa ating patutunguhan. Yun yung gabay, yung mapa. Kasi kung wala po tayo, nagagabay sa atin, ibang direction ang ating tatahakin. Bakit po ibang direction? Kasi kahit tayo mananampalataya na, kung minsan, di ba sa Galatians 5:19 hanggang 22, doon sa 19, ano yung nakasulat doon? Mayroon pang pinapari sa atin ng Panginoon, ang dami doon. Hindi pwede pagsamahin ng flesh at spirit. Magkalaban yun. Kaya ang sikretos natin mananampalataya pa rin matatagpuan sa Galatians 5:20. Para ang banal na spirito makagawa sa iyo at sa akin, kailangan nating mamatay sa ating flesh. Kasi kapag yung flesh natin ay buhay pa, sino ang mas malakas? Naman. Oh. Hindi po ba? Hindi ba kaya ang mga gawa na Ayan, andyan pa. kalayan at kalaswaan. Hmm. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, Dari po yan. kulang, pagkapuot, pagkaaway-away, pagsiselos, pagkagalit, Ayan. at pagkakabahagi. Kanina yung pinapatungkol sa ating pong mananampalataya, ha? Kasi tayo ang kinakausap dyan. Kaya kung tayo namumuhay sa ganyan, ibig sabihin na nag-ahari pa sa atin, ano? Yung laman. Kaya yung laman ang magdadala sa atin sa maling direction. Kahit na andyan po ang banal na Espiritu, kung ikaw naman ay hindi nagpapasakop sa kanyang pangunguna, sa kanyang gabay, iba rin ang lihis. Eh po ba? Kaya kami sa mga decision natin, mali. Why? Kasi sabihin natin na susunod, I want this, I want that, gusto ko agree. Yung mga paningin natin, yung mga mata natin, yung paningin nakikita natin, yung magagandang bagay. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the lust of this world, natutokso tayo. Pero napakaganda nung kabila, di ba? Sa huli, kung tayo ay hindi pwede pagsamahan, di ba? Magkaaway. Kaya po ang sabi doon, kailangan natin mananampalataya. Once na ikinihilit, ang presensya ng Diyos ay nasa iyo. Ano ang magiging bunga? May bunga, love, joy, peace, goodness, kindness, gentleness, self-control. Yung dapat ang makikita sa atin. Why? Because we have the Spirit of the Lord in our life. Dapat makita yung bunga sa ating lahat. Sa ating pong lahat, ha? Kahit ang bunga na Hindi po ako galitan. Nagpapayan lang po ako sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Nag-on fire po ako. Hallelujah. Nag-iinit po yung aking pakiramdam. Sabi kasi doon, yung salita ng Diyos ay katulad ng apoy. Lalabas sa bibig para ang mga tao mabago ang buhay. Yun po yun. Magising kasi kung hindi po mababago ang buhay natin, kahit 20 years nang mananampalataya at walang pagbabago, wala rin po. Hindi tayo magiging ilaw. Tandaan niyo pa, ha? Sabi doon, tayo ay iniligtas ng Diyos para maging ilaw at asin sa sanlibutan. Kaya tingnan niyo po sa Psalm 119:130. Sabi doon, nagbibigay ng pangunawa. Napakahalaga na itong salita ng Diyos ay mai-apply natin sa ating buhay. So, dahil alam natin na salita ng Diyos ay napakahalaga, ito po yung gagawin natin pinaka-application sa 119:130. Ang salita ng Diyos, sige po. 130. 130. Nagbibigay. Ang liwanag ng tuloy, nagsisilbing isang takda. Ayun. Nagbibigay ng
Sa wala pang karanasan. Ayan, napakaliwanag. Yun po yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kapag ikaw at ako nagbabasa, ibibigay ng Diyos yung mga gusto niyang sabihin sa'yo para mabago ang ating isip. Yung salita ng Diyos ay magiging matalino yung mga taong walang pagkaunawa. The simple one will help, matututo at makakaalam. Eh kaso lang, ang tanong ko, pag nagbasa ba tayo, matatalino tayo? Maliban tayo sa Panginoon. Kaya nga po, sa palagay nyo, kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, minumuni-muni, inaalam at inaaral, matatanggap natin yung sabi dito na wisdom. Hindi po. Oh, sino may problema? Tayo may Hindi Oh. ko yung message. Opo, kahit pala, ang gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay maging ilaw at asin, lumago tayo sa pananampalataya, kung wala tayong gagawin, wala rin pagbabago sa ating buhay. Amen? Kailangan isang samahan ng gawa. Mananatili tayong gapos. Gapos ng mga bagay gapos ng problema, gapos ng isipin, gapos ng walang pera, gapos ng mga nasa paligid. Ang daming iniisip ng tao. Pag-iisa-isahin ko, masakit ang ulo nyo. May problema sa gano'n. May problema sa gano'n. Pag nanood pa ng TV, may problema. Yung mga kung ano nakita sa Facebook, ay nako! Mabuti pa magbasa na lang ang Biblia kaysa kung ano-ano. Sakit ang ulo. Di tama natin. Yun yung realidad. Ang media, yung mga nasa paligid, unti-unti kanyan, nalasunin na yung isip para yung focus pa sa Panginoon, mawala at ang yung isip ay nasa paligid sa kabuluhan. Pero kung titingnan natin, sabi ang salita ng Diyos, yan ang ating saliksikin. Amen. Kaya habang nakita tayo kay Lord, mga kapatid, ang gawin natin yung Mateo 6:33, saliksikin ang kanyang salita at sa araw-araw, yun ang ating maipapanguhay. Amen. So dahil ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng gabay sa araw-araw, napakahalaga nito sa ating mga buhay. Kasi kung yung salita, yung ilaw ay si Jesus Christ, dapat talaga nating mahalin ito ba? Diba sabi ko, first command, you shall love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Buong puso, matatagpuan po natin yung sa Mark 12:30. Yan yung unang command. Ang pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Dalawa lang po yun eh. Hindi kasi kaya natin yung batas na 10 commandments. Kaya, ginawa ng Panginoon, dalawa na lang. Ay, hindi nga natin maibigan ko sa puso. O, sino makakataas ng kamay? Yung mga manonood, lahat yan, sasabihin ko, ay, mahal ko si Lord. Sigurado ka. Nakasabibig lang yun. Ay, ito po alamang eh. Pero yun yung unang pinapagawa sa atin. Mahalin natin ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, kaluluwa, ano pa? At Espiritu. Ito pala sa pag-aawit natin, hindi natin mamahal ang Panginoon ng buong lakas. Hallelujah. Hallelujah. Tapos, sabi ko kung ano, kasama ang ano nun. Oo. Wala. Tapos yung masaya ay, Jesus is alive. Sasabihin mo, mahal mo ang Lord. Wala na. Mabuti na lamang tayo ay naligtasan. Natawa, Mabuti na lang pala ng Panginoon kasi tayo ay naligtas sa biyaya, sa grace of God. Pero kahit tayo naligtas sa grace of God, kailangan natin yung salita ng Diyos mahalin. Kasi yung salita ng Diyos, walang iba kundi sino? Jesus! Jesus is the light! Imagine mo, sobrang pag-ibig ng Diyos. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Kaya isinuko niya si Jesus na katawang tao upang ang Jesus na to maging ilaw, maging lampara sa mga tao ng tenebro. Pero anong ginawa? Ayaw nila sa ilaw. Pero hanggang ngayon yung mga Israelita, hindi pa naniniwala na Araw sa sila ngayon ng Diyos. Hindi pa sila naniniwala na si Jesus Christ ay Messiah. Tingnan niyo po yung babalik na lamang. Alam niyo po kung sino ang inaantay nila na Messiah? Ang Antichrist. Antichrist po. Kaya po napakahalaga ng salita ng Diyos. Malapit-lapit na po tayo. Dalawa lang na po ang ating muni-munihan
Bakit natin binibigyan ng emphasize yung ilaw? Kasi yung ilaw po ay walang iba kundi sino? Oh, yun po yun. Kaya dalawa lang po ang ating focus ngayon. About the lampara and about the light. Hallelujah. Kaya po, salamat sa Panginoon na tayo ay privilege pa na makipangalan. Kasi alam niyo po, pagdating ng nagkaroon ng one world religion, hindi na po tayo makakatalo ngayon. Alam niyo po sa Europe, bawal na pong mangaral, mag-Bible study, huhulihin, may ban. Hindi niya narinig na yung mga doon. Kaya doon ay yung iba kong kakilala, kaibigan sa Europe, ay parating napupusasan pag nangangaral. Yun ang dinuduraan, nakapapanood Oo. ko. Pagdating po tayo doon, kaya tayo ay kailangan maghanda. Kaya napakalagang mahalaga na ang salita ng Diyos, yakapin mo, yakapin natin, get in, closer to the Word of God, because the Word of God is Jesus Christ Himself. He is the Lord, He is the light. Hallelujah! Wow, God, Lord. Yung po yung katotohanan. Ay kung minsan ayaw nga natin yakapin si Jesus eh. Kaya marami ngayong tao na hindi naniniwala kay Jesus. 8 years. Kaya sabi ko, paano kayo nabuhay kung kayo hindi naniniwala na si Jesus ang Diyos? Kasi nabigay sa inyo ng hininga. Kaya pag minsan sabi ko pa, tingnan niyo yung mga ilong niyo, hinga nga, hinga. Napapatawa tuloy. Kasi, ikaw na lang ma-demonstrate mo, metaphor, na yung hininga natin ay galing tayo. Hiningahan, ganyan Pasimula po ay naando na eh. Ay talaga yatang may dilig. Ang hirap ng mundo, talaga pag may niligaw ka Panginoon na walang Diyos. At sabi tayo sa unggoy galing, sa kabuti. Kailangan nga po mag-born again para mag-born Kaya pag bisa nila napapatanong ako, normal lang magtanong ha. Ang sagot na may nasa Biblia din. Lahat ng tanong na mahihirap, sasagutin sa inyo ng salita ng Diyos. Nandiyan yan. Kung kayo may mga katanungan, hanapin nyo lang. So, yun po yun. Kaya napakahalaga. So, papunta na tayo sa pangalawa. Tayo patapos na. Pero mayroon pa ditong pinapasabi ang Panginoon. Alam na po natin yung simbolo ng light. Ang light po kasi ay simbol din ng katotohanan. Ay sino ba si Yesu Cristo? He is the truth. He is John 14:6. Jesus is the only way, the truth, in the life. No one comes to the Father except Jesus Christ. Walang talagang kaligtasan. Walang pupunta sa langit. Kailangan muna nila si Kristo na tanggapin ng buong puso. Born again. Manampalataya. At pumunta pa po kayo sa Psalm 19:8. Nandiyan lang po yung sa Psalm 9. Sabi po dito, ayan, sabay-sabay. The precept of the Lord are right, giving joy to the heart. This command of the Lord is radiant, giving to the light to the eyes. Tingnan niyo po, grabe. 19:8. Basa sa Tagalog. Ang mga utos ni Yahweh ay mga bira, ay mga kaibigan ni Yahweh. Ang pagpili ni Yahweh ay tama. Oh. Ay sa isipan ng tutupang pagdaw. Tingnan niyo po, yun lamang. Pag hindi niyo pinaniwalaan yun, yari tayo, ay naandyan, yung salita ng Diyos ay tama, matuwid. Ibig sabihin, kapag tayo namumuhay sa salita ng Diyos, aakain tayo niya sa katwiran, sa katotohanan, because Jesus Christ is the truth. Kaya pag kami nangangaral sa paringkit, nagsisisigaw na ako ng repent, nagagalit na sila eh. Nairap na. Kala mo naman sinong diya kakasaya. Nagagalit ha. Mag-aabutan na nakikita. Oh. Kasi nga po sila ay nakukumbit ng salita ng Diyos. So, ang alam ko po, marami din nabuborn again dahil sa mga nangangaral sa palingkit. So, kaya napakaliwanag. Tingnan niyo po, hindi lamang yung salita ng Diyos ay katwiran. Tapos, giving joy to the heart, yun yung sinasabi ko kanina. Hinahanap natin ang joy sa mundong ito. Pero ang sabi dito, yung salita ng Diyos ang nagbibigay ng joy sa ating puso. Kasi yung presensya ng Diyos ay nasa iyo. Bibigyan ka niya ng comfort, ng kapayapaan, ng mga biyaya. Holistic ang Panginoon natin. Pagpapalain ka niya, spiritually, physically, emotionally, pamilya mo, sambahayan mo. Kaya lamang gagawin talaga natin na tayo lumakad sa kanyang gabay, ilaw.
sa kanya pagsama. At ano pa itong command na to ng Diyos ay radiant. Ano ang radiant? Nagbibigay ng ilaw sa ating mga mata. Ang salita ng Diyos ay magliliwanag sa iyo, sa akin. Ibig sabihin na mag-iiwanag, radiance. Mauunawaan mo na yung salita ng Diyos. At kapag naunawaan mo yung salita ng Diyos, may i-apply na natin ito sa ating buhay. Kasi ang hirap pag di natin naunawaan ang salita ng Diyos, hindi natin ma-i-apply sa ating buhay. Kahit na nga po yung mga TV na yan, may nakasulat na instruction, ay hindi mo naman naintindihan pa sa English, ay hindi pa rin ay sumasabog Hindi kasi totally naunawaan yung instruction ng Diyos, yung pinapagawa ng Panginoon. Kaya po napakalaga ng salitang pangunawa sa salita ng Diyos kasi yun yung magdadala sa atin na ang ating mga mata ay nabuksan sa katotohanan. Natututo po ba? Salamat po. Hallelujah. At yung pangalawa na po dito, kaya napakahalaga dito na magtiwala tayo at sundin yung kalooban at guidance ng Diyos sa iyong buhay at sa aking buhay. Yung pangalawa na po tayo, nalaman na natin na napakahalaga ng salita ng Diyos kasi yun ay si Jesus Christ Himself. So ano naman yung pangalawa? Nandiyan na po yung pangalawa ay, sabi doon, ang salita ng Diyos ay mahalaga sa iyong buhay, sa aking buhay. Bakit? Siya yung liwanag sa ating lalakaran. Ayan sabi doon the word of God is the lamp unto my feet in a light unto my path. Paano yung salita ng Diyos ay gagabay sa ating lalakaran? Patnubay sa landas ng daan. Ano ang usapin dito? Daan. Yung daan ay magliliwanag. So, sabi dito, pumunta po kayo dito, meron tayong magpupulot dito. Sino po may kotse sa inyo? Sino may kotse sa mga... Parang wala may lang may kotse po dito. Wala pa. May tricycle naman. May motor. Sino po may tricycle, may motor? Ay, salamat po pala baka na Panginoon. Babalik na sila, wala tayong mga sasakyan na lagi-bagi, okay na. Tingnan po natin, bakit ko po kailangan bigyan ng emphasize ito? Tingnan niyo po yung yung kanina, yung hawak-hawak natin na lamp, kaunti lang ang abot ng tama, ang abot lang na dito. Kapag hawak mo yon, hindi yung maliliwanagan yung ahead, tama? Hawak mo lang Nandun lamang. So, ang maliliwanagan lang na yung palikot mo lang. Hawakan mo, hindi totally makakabot yung doon. Kaya kahapon, ako'y nagre-recess, ako'y napatawa naman. May kalukuhan din talaga sa Biblia. So, ako'y napangiti dito. Tingnan niyo po, kapag mapangiti kayo, ang illustrasyon niya doon sa lamp, yung ilaw ay gabay sa ating dadaanan. Tingnan niyo po ang kalukuhan ng tao. Nakita niyo, nag-guess niyo. Tawa. Ano ginawa? Ano rin nakalagay sa Biblia? Tingnan niyo po. Napatawa ako, sabi ng Panginoon, ay lumukoy na tao, ginawang literal. Alam niyo, kapag ikinaglakad at yung kandila, ay nilagay mo, mapapasok ka yan. Napatawa talaga ako sa Biblia. Pag napasok, nalakad sa Biblia. Mamatay na. Hindi ka na nakapag mo noon. Ay, mapapasok ka, mamamatay pa. Kaya ako napatawa din. Kaya po ay, tinali talaga. Tinali. Tingnan niyo po, ako napatawa dito. Ay, pwede naman tumawa ang Diyos na may joy. Kaya joy, the God is a joy naman. Ako'y napatawa. Ano kaya? Gawin niyo yun sa gabi. Ay, pasok. Natawa si brother. Ano brother Mike? Ay, kaya nga po. Kasi tulog. Ay, ginawa nga pong literal. Mabuti pa yung isa nga, yung hahawakan mo. Baka hindi mo naman nagliliyap na yung pasok. Yun, kaya ako'y tawa-tawa rin. Ako'y pinatawa ni Lord dyan sa nakita ko na yan. So, natawa kayo nasa online. Kaya ako'y naipinicturan. Sa isang banda, ano ang tawag doon? Ignorance to the word of God. Kasi sa Biblia, may mga salita ng Diyos na literal, may spiritual, may metaphorical, may parable, at kapag hindi natin ito alam, tayo ay madadala sa literal. Kaya po tingnan niyo po,
Nung mga nakalipas na panahon, hindi pa ako malalim sa pananampalataya. O, naikwento ko ba sa inyo ng testimony ka na nung yung amo ko sa Hong Kong, ako'y nagluto, ay mali, ay nasampal ako din. Ay dahil sa natandaan ko lamang naman, ay sampalin daw, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo kaliwa. Kaya sabi ko, ma'am, sampalin mo pa ulit. Ay, hindi na ako sinampal, yung pala ay hindi literal. Tingnan niyo po kasi ako ay kulang pa sa, hindi pa naman po ako malalim noon. Kaya ako naalala ngayon, kaya napatawa ako dito sa kay Kandila na maglakad. Tama, yung palang sampalin mo, ibigay mo yung kabilang kamay mo, pag sinampal ka, huwag kang gaganti. Nang masama, gawain mo ng kabutihan. Oo. Kaya nawa yung employer ko ngayon, well, pa kaya yun, o namatay na. Nawa ay nakatanggap ng kaligtasan yung. Kasi talaga pong sa ibang bansa, hindi madali ang mag-OFW. May inilulublob yung mukha sa kung ano-ano, sa banyo. So, ako naman po, naranasan ko yung tutukan ng kutsilyo at saka sampalin. Yun lang po yung sa akin. Ano pa? Murahin. So, kaya po napakahalaga na binibigyan dito ng emphasize na napakahalaga na kagaya ng may mga sasakyan. O, tingnan nyo pa. Sa araw, yung may mga motor. Sa gabi, sa araw, yung inyong ilaw, makikita na bang maayos yun? Na yung bang ilaw niya sa umaga, makikita ng maayos? Saan nagliliwanag yung ilaw ng inyong motor, ng inyong sasakyan, ng inyong tricycle, sa araw ba o sa gabi? Well, anong ibig sabihin sa ating panahon? Tayo na, sa huling panahon na, ikaw at ako naman ng palataya, tayo ay inuutosan ng Diyos na maging ilaw at asin kasi ang mundong ito ay madilim, punong-puno ng kadiliman. Eh, paano tayo maging ilaw kung wala tayong salita ng Diyos? Kung wala ang Espiritu ng Diyos sa atin, paano? Baka tayo pa ay madalas sa mundo. Ay, ayaw ko na ng pumunta dito. Ikaw pa yung naakit, imbis na ikaw mag-aakit sa asawa mo, sa anak mo, ako ikaw na dala, bumalik ka doon sa pinanggalingan mo. Papayag ba kayo mga kapatid? Na kayo yung madadala? Ay, ang sabi, ikaw yung ilaw at asin, ikaw yung gagamitin ng Diyos para magliwanag. Ayun pa, may sabi pa doon, sinasabi sa Mateo, kaya irilikas ka ng Diyos para kayo mag-ilaw. Saan ka lang nakakita ng ilaw na naando sa loob ng ng banga o ng balde? Wala. Nalagay sa lalagyan para natin natanlawan. Dapat nakalagay sa. Yun ang halintulad sa ating mga kapatid. Kaya sinasabi na si Jesus yung ilaw ng mundong ito, pinadala ng Diyos pero ayaw natin tanggapin. Kaya yung mga sumusunod sa Kanya, tayo yung magiging ilaw at asin para magliwanag sa mundo. Iniligay ka doon sa barangay mo. Kung saan ka na barangay kasi mag-ilaw, may layunin ng Diyos, mga kapatid. May layunin ng Diyos. Kaya ay dinala dito yung ni kapatid na Michael. Di ba ba? Bawat pangyayari sa ating buhay, may layunin ng Diyos, pinapahintulutan. Kaya tayo nagmumulmul pag mission. Sa amin, walang tubig. Ang hirap ng tubig. Ang layo siya sa sakyan. May layunin, manalahin ka doon. Yung mga tayo maligtas. Yung po yun. Minsan hindi natin maunawaan yung layunin ng Diyos. Pero maganda ang purpose ng Diyos sa iyo at sa akin. Amen? At kapag tapos na tayo sa isang lugar, inaalis tayo para magliwanag naman sa ibang lugar. Amen? Kaya po napakaliwanag dito. So, yung balik tayo sa car. Tingnan niyo po yung ilaw, mas makikita ang liwanag sa gabi, sa dilim. Kaya yung sinasabi dito, ang salita ng Diyos ay light unto my path. Tingnan niyo po yung sasakyan. Nung mga nakalipas na ako yung balik-balik sa Maynila, ako nakasakay ay BLTV, may jam, may jack. At gabi na yun, pag ako umalis ng Bible School, balik na naman ako. Sumasakay ako ng bus. At bus, gabi na, alas 10, alas na sila ako darating dito. Ang gumagana doon ay yung liwanag, yung marami siyang sasakyan, nagigil siya po. At kapag may kasalubong na mas malakas yung kanyang light, ay nakakasunod. Dapat nilololo yan, di ba? At yung ilaw ng bus ay abot saan? Malayo. Tama? Malayo. Nakikita niya ang ating pananampalataya kay Kristo.
yung ilaw na binibigay sa atin, dapat ang ating pananaw nun ay tuon, hindi lang dito. Amen. Malayo. Malayo. Kita naman na. Natatanaw mo na yung pupuntahan natin. Kaya yun yung pinaparating sa ating mga mananampalataya. Kung minsan, nandito lang tayo sa church lang kami, doon ako magbabahagi. Hindi tayo nagbibigay ng, sabi doon ay, pananaw. Pananaw. Lawakan natin ang pananaw natin para marami pa tayong maabot. Ganun po yun. Tayo na kontento na, nandito lang tayo. Paupo ko po, walang ginagawa ko, basta ano lang ako. Yeah. Nakikinig na lang. Makikinig na lang. Pero yung pala, kaya ikaw binigyan ng ilaw, ikaw magiging ilaw, nililigtas ka para yung iyong pananaw ay marami pang maabot. At yung ilaw mo ay magliliwanag. Kaya grabe yung mga driver, di ba? Yung mga driver, pag-mission nakakasunod naman yan. Hindi kasi niluluwer. Kahit ako nag-aaral sa pista ng driving, nakalimutan ko na. Wala akong sasakyan. Meron akong certificate, hindi naman magamit yung certificate. Ay, Panginoon, paano nga po ba yun? Wala akong lisensya. Kaya alam ko kahit pa paano, natatanda ko yung teacher namin doon sa pista. Nung ako ang nag-drive, pinalo ko, ay, huwag mong bilisan. Ay, kasi inapakan ko yung, pag inapakan po pala yung ano ba yung silinyador? Yung may gas, inapakan ko. Ay, bilis nga lang, kaya ako tinanong teacher ko. Ay, pagiging naging driver kasi ako. Ay, yung pala magandang apakan yung gas. Nakabot po kami doon sa may papuntang. Basta tinuruan kami ng teacher namin sa Testa. So, sa Tayabas, papunta. Pagbalik namin, nasira yung mahabang tubo doon sa sasakyan. Alam niyo yun? Owner kasi, pagbutit kami hindi na-accident. Tingnan niyo po ang Panginoon. Nasira, di kami pinabalik ng tricycle kami sumakay. Kaya kahit na paano may alam ako doon sa driving. Kapag ikaw ay nagdadrive, nakapul ka ng liwanag, di ba? Ay magkakasalubungan kayo. Ayan ang liwanag, kaya ikaw ay nagpa-flash yun Yun ang alam ko, nagkakaintindihan sa liwanag. Kaya yun po, bilang mananampalataya tayo, tandaan natin, tayo ay ilaw. At yung salita ng Diyos ay magiging ilaw sa ating patutunguhan. Kaya sabi doon, kapag ang ilaw, yung asin ay wala ng saysay, wala ng pakinabang. Gusto niyo ba wala tayong pakinabang? Sarata ng Diyos. Di ba yung asin, sabi, aapak-apakan na lang. Gusto mo bang maging mananampalataya tayo na inaapak-apakan? Dahil hindi tayo nag-iilaw at hindi tayo nag-aasin. Walang alat. Walang liwanag. Kaya siguro, kahit nasa ulit pa lang tayo mag-ilaw at mag-asin pa rin. Para may magawa tayo sa last days. At ang sabi po dito sa John 8:12, ito na po yung sinasabi, I am the light of the world. Is about Jesus Christ. He is the light. Siya po yung ilaw at nagdadala ng liwanag. So tingnan niyo po ang tendency sa sasakyan. Kapag pala, tulad natin yung buhay natin sa sasakyan, napakaganda ng ilaw. Paano kung yung presensya ng Diyos ay nasa iyo pa? Di mas matinding ilaw. Mas maliwanag. Amen. Palapalan nga po ang Panginoon. Kung ang presensya ng Diyos ay nasa iyo, yung anointing, yung kapangyarihan, yung apoy, mas lalo kang magliliwanag. At marami tayong madadala sa kaharian ng Diyos. Napakaganda. Po? Kaya tandaan po natin sa umagang ito, may layunin po ang Panginoon sa ating mga buhay. At ang sabi pa doon sa 1 John 1:5, ang message na ito ay para mapakinggan kung sino siya at maiproklima natin na God is light in Him. There is no darkness. Hallelujah! Anong sinasabi ko? Kapag si Kristo nasa iyo, yung ilaw at liwanag, wala nang kadiliman dapat sa atin. Mamumuhay na tayo ng nasa liwanag. Kasi ang Panginoon mismo, yung ilaw, liwanag, yung dadaanan mo, kasama mo na si Jesus. At yung kanyang salita, gagabay sa atin. At yung presensya niya, ang mag-aakay sa atin para tayo makalakad sa liwanag. Wow, grabe! Saan pa tayo? Babalik pa ba kayo sa dati nating buhay na may magulo?
Eto na nga po tayo, inaayos na ng Diyos at patuloy na inaayos. Hindi ko na sinasabing tayo perfect na lahat. Si Jesus ang perfect. Pero sabi na, mamuhay tayo ng maayos, matuwid sa harapan ng Diyos para tayo'y mag-ilaw din naman. First John 1. Amen. Ang ating narinig sa kanyang anak at inahayag naman namin sa inyo ang Diyos ay liwanag Amen. at wala kanumang katipan sa kanya. At ang sabi doon sa Mateo 14:16, 5:14-16, tayo mga mananampalataya pala, tayo ay mag-iilaw, magiging asin sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. At ano yung pinakamabuting dapat natin gawin? Ibahagi si Kristo para sila'y maligtas. Ayun, ilaw ng sanlibutan. Amen. Ang lungsod na nakatayo Oh. ng mundo ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim. Ayan. Sa halip inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng Amen. bahay. Hindi naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihin ang inyong ama Oh, na nasa langit. palakpakan ng Panginoon. Napakahalaga po ano, Ay, 40. bilang mga mananampalataya ni Kristo, tayo yung dapat maging ilaw sa mundong ito. So kaya sa umagang ito, pinakahamon po sa atin, challenge, application sa atin, buhay, pananampalataya. Sa umagang ito, binigyan natin ng emphasize ng halaga na salita ng Diyos ay napakahalaga kasi yung salita ng Diyos ay si Jesus Christ mismo. At yung salita na yun ay nagdadala sa atin ng liwanag. Kaya yung si Jesus Christ and His Word, sabi sa John 15:1-7, without Christ in your life, in my life, we can do nothing. Wala po talaga tayong saysay. Kung ikaw ay hiwalay sa puno, wala po talagang mangyayari sa ating buhay. Kaya tandaan po natin sa umagang ito, napakahalaga na salita ng Diyos, yung logos ay bigyan natin ng halaga. Mahalin natin ang salita. Kasi ang salita na yan ay walang iba kundi ang Panginoon. At ang salita na yan, yan yung magbibigay sa atin ng ilaw, ng liwanag, para makarating tayo doon sa patutunguhan natin sa promised land ng Panginoon. At ang sabi dito, kayo po ang patuloy na magdidesisyon. Kung ano po yung desisyon mo sa panahon na to, magpatuloy, manatili, nasa iyo. Kaya po, nawa po, purihin ng Panginoon sa umagang ito.